Magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon na naman po tayong tatalakayin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Bago po ang lahat, kailangan po muna nating manalangin bago umpisa ng klase. Pagkatapos ay magkakaroon ng checking of attendance. Tatanungin ko kung ilan ang present, ilan ang absent, ilan yung nag-cutting classes. At pagkatapos, hihingin ko sa mga mag-aaral ang mga takdang gawain na aking ibinigay. Pagkatapos niyan, ipapaalala ko sa mga mag-aaral ang patakaran sa loob ng silid-aralan. Pagkatapos, magkakaroon kami ng pag-review sa paksang tinalakay. Ang inaasahan kong sagot mula sa mga mag-aaral ay yung karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. At yan ay may kaugnayan sa aming paksang tatalakayin. Tapos ipapakita ko sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na imahe. Okay? Una, ito, sino ba ang nakakakuha? Sinong mga mag-aaral? Anong klase ng mga mag-aaral ang nakakakuha ng ganitong marka? Tapos, susunod na imahe, ano ba ang ibig sabihin ng nasa larawan? Pagkatapos niyan, tatanungin ko sila kung alam ba nila ang mga bagay na nasa larawan. Kung hindi, ipapaalam ko sa kanila na yan ay balota, ballot box, at fingerprint o thumb mark. Pagkatapos niyan, huhulaan nila ang paksang tatalakayin. At ang inaasahan kong sagot mula sa kanila ay matalinong pagboto. Tatanungin ko sila anong klaseng pagboto. Siyempre, ang sagot nila, matalino pagboto. Okay, tapos ipapakita ko sa kanila ang buong paksa, no? Ang paksa na mula sa kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Tapos, sabay-sabay naming babasahin ano ang suffrage. Pagkatapos niyan, tatanungin ko ang mga mag-aral kung ano ang kanilang pagkaunawa base sa kanilang binasa ang kahulugan ng suffrage at bakit ito mahalaga. Tapos niyan, sabay-sabay namin babasahin kung ano ang public office. Okay? Ano bang ibig sabihin ng public office? Okay? At ipapaliwanag nila, no? Tatanungin ko sila, base sa inyong binasa, ano ang ibig sabihin ng public office? Bakit ito ay mahalaga? Tapos, sabay-sabay namin pag-aaralan ang gabay sa matalinong pagboto. So, bilang mga Bisaya, no, pag-aaralan namin kung ano ang katumbas na salita ng gabay sa aming wika. At ipapasok din dito ang English. Ano ba sa English ang ibig sabihin ng gabay? Upang lalo pang maunawaan ng mga mag-aaral ang salita. Tapos niyan, number 1, alamin ang mga isyong mahalaga sa iyo. Magbibigay sila ng halimbawa kung ano ang mga isyo sa kasalukuyan na nakaka-apekto sa lahat. So, nandyan, no, ang mga halimbawa ng mga isyo na panglipunan. RH Bill, diborsyo, human rights at iba pa. Katapos niyan, sabay-sabay nilang babasahin, gumawa ng listahan ng mga kandidatong napupusuan. So, tatanungin ko sila, ano bang ibig sabihin ng napupusuan? Sa ating wika, ano ba ang katumbas ng salitang ito? Sa English, ano ba ang katumbas ng salitang ito? Okay, so kung sino yung makakapagbigay ng magandang halimbawa, ay of course, bibigyan ng masigabong palakpakan. Tapos, ito, batay sa kanilang plataforma at paninindigang mahalaga, gumawa ng listahan ng mga posibleng iboto. Sa slide na ito, tatanungin ko kung sino ang nakakaalam ng kahulugan ng salitang plataforma at ipaliwanag ito. Kung yung mag-aaral na magaling na makakabigay ng kahulugan ng salitang plataforma at kanyang maipapaliwanag ng mabuti, siya ay aking bibigyan ng karagdagang puntos sa lahat ng kanyang mga gawain at magkakaroon pa siya ng bonus sa aming periodical exam. Okay, then number 3, kilalanin ang iyong mga kandidato. Tatanungin ko sila kung paano ba nila kikilalanin ang kanilang mga kandidato. At tatanungin ko sila, ano ba ang ibig sabihin ng kandidato? Okay? Tapos, papakita ko sa kanila ang mga halimbawa ng pagkilala sa mga kandidato. Siyempre, nandyan ang meeting de avance, mga debate, mga handouts o flyers,
website. Tapos tatanungin ko ang mga mag-aral sa kanilang paraan, personal na paraan, ano pa ano pang mga sabihin natin sa paanong paraan, ano pang ibang paraan maliban sa ipinakita, no? Ano pang ibang paraan para malaman ang background ng isang kandidato. So kung sinong mag-aaral ang makakapagbigay ng magandang halimbawa, siya ay bibigyan ko ng bonus sa kanyang mga gawain na ipinasa sa akin. Okay? Tapos niyan ay makibalita sa background ng iyong mga kandidato. Dito ko ipapasok yung English. Hahanapin namin ang synonyms o mga salita na kasing kahulugan ng background. Ipapasok din ang subject na Filipino, no? Dahil yun nga, hahanapin din nila ang kasing kahulugan sa Filipino, mga salita na kasing kahulugan ng background sa wikang Filipino. At syempre, papasok din namin ang local na lingwahe. Ano ba sa salitang Bisaya ang background. Tapos niyan, ito, tatalakayin namin kung ano ang ibig sabihin ng isaalang-alang ang mga puna o batikos ng ibang tao sa inyong kandidato. At iba pa, no? Nandyan. So, papaliwanag. Una, sila ang aking tatanungin. Kapag nabigyan nila ako ng magandang sagot, sila ay papalakpakan. At pagkatapos, ipapaliwanag ko ng mabuti kung ano ang ibig sabihin nito. Okay, base sa aking mga kaalaman at karanasan sa buhay. Tapos number 5, ripasuhin ang listahan ng mga posibleng kandidato. Ito, napakaganda dahil medyo mahirap na salita ang ripasuhin, no? Para sa aming mga Bisaya. No? Kung kaya, tatanungin ko sila. Siyempre, hindi sila maaaring gumamit ng AI o cellphone. So, base sa kanilang kaalaman, base sa kanilang pagkaunawa, ano ba ang salitang ripasuhin? Base sa pangungusap. Dahil kaya naman nilang unawain ang salita base sa pangungusap. So, kung sino yung mag-aaral na makakapagpaliwanag at makakapagbigay ng tumpak na sagot, ay aking bibigyan ng karagdagang puntos sa kanyang mga gawain. Tapos niyan, ito, batay sa iyong mga nakalap na impormasyon, salain ang mga kandidatong nararapat sa iyong boto. Dito, papasok ang subject na Pilipino. So, anong uri ng pagpapahayag ito? Salain ang mga kandidato. Sasalain mo ba? Literal ba ng pagsala? So, tatanungin ko sila kung anong uri ng pagpapahayag ito sa subject na Pilipino. So, literal ba nasasalain? Oo o hindi. So, kung sino yung makakapagpaliwanag ng kahulugan nito ay makakatanggap ng karagdagang puntos sa kanilang mga gawain. Pagkatapos niyan, bumoto. Dito papasok yung subject na math. Dahil ipapa-compute ko sa kanila. Tatanungin ko sila, ilang taon mula ngayon bago kayo bumoto? Tatanungin ko sila kung halimbawa, 2028, maaari na kayong bumoto at kayo ay edad 16. So, ilang taon mula ngayon, ilang taon mula ngayon bago kayo bumoto o bago kayo magkaroon ng pagkakataon na bumoto. So, ilang taon mula ngayon bago kayo bumoto. So, yung mga basic math ng ito, okay? So, kaya ito ng lahat, no? So, basic computation. Yung tatanungin ko dito, yung hindi masyadong magaling sa klase. Okay? Kasi basic math lang, no? So, kapag siya ay nakasagot, bibigyan namin ng masigabong palakpakan at thumbs up. Okay? Tapos dito, sayang ang lahat ng paghahandang gagawin mo kung makakalimutan mong bumoto sa takdang araw. Dito papasok yung integrating within curriculum. Ibig sabihin, yung paksa namin tinalakay ay iuugnay dito sa paksang tinatalakay ngayon. So, bakit kailangan nating bumoto? Siyempre, sasagot ang mga mag-aral, Sir, dahil ito po ay ating karapatan bilang mamamayang Pilipino at isa din po itong tungkulin. So, dito na papasok yung pag-unawa nila sa nakaraang paksa na aming tinalakay. Pagkatapos, maaari din dito pumasok ang sabihin natin political science dahil ito ay may kinalaman sa politika. At maaari din dito pumasok ang subject na edukasyon sa pagpapakatao. Dahil siyempre, bilang isang tao, bilang isang mabuting mamamayan, ay nagpapakita rin ng pagmamalasakit sa kapwa kapag ang iyong ibinoto ay mabuting tao
sabihin natin na tunay na maglilingkod bansang sa bansang Pilipinas at talagang magsiservisyo ng totoo para sa ikabubuti ng nakakarami o sa ikabubuti ng lahat, no? Yan ay edukasyon sa pagpapakatao. Dahil nandun yung values at ang values na pinapahalagahan sa subject na edukasyon sa pagpapakatao ay yung pagiging mabuting tao at pagiging mabuting mamamayan. So may may kaugnayan sa subject na ESP, yung tinatalakay natin ngayon. Tapos ito laro ito para sa mga medyo mahuhusay sa klase. Dahil ito ay kanilang sabihin natin, uunawain kung ano ang ibig sabihin ng larawan at ano ang ipinakahiwatig ng larawan. So nandyan yung trust rating ni Presidente Marcos at Vice President Duterte. Okay? So tatanungin ko sila, no? Ilang porsyento bumaba ang trust rating ni Presidente Marcos? Okay? Tapos ilang porsyento bumaba ang trust rating ni VP Sara? Tapos doon sa mga magagaling, pabilisan ng sagot, ilang porsyento mas mataas ang trust rating ni VP Sara kumpara sa trust rating ni Presidente Marcos. Okay, so yung talagang magaling sa klase ay mabilis na makakapagbigay ng sagot. Okay, so ito ay differentiated learning. Ibig sabihin, ang aking mga katanungan ay angkop para doon sa mga magagaling. May mga katanungan din ako na angkop para doon sa hindi masyadong magagaling. Okay, tapos yan ay magkakaroon ng abstraction. Sa abstraction, uunawain nila kung ano bang kahulugan ng nasa larawan at iuugnay nila ito sa paksang tinatalakay ngayon. Okay? So maraming mga posibleng sagot, no? Sasalain ko. Tanging yung magagandang mga sagot lamang ang aking ipapaliwanag ng mabuti. Okay, pagkatapos niyan, magkakaroon sila ng gawain, pero bago pa man nila gawin yung gawain, ipapakita ko muna sa kanila ang rubrics kung paano ko bibigyan ng marka ang kanilang gawain. So nandiyan, no, mayroong 5 star, 180, 60, 20. Sir, ano ba yung 5 star? Yung 5 star, sobrang ganda ng yung gawa, no? Hindi lamang sila makakatanggap ng mataas na marka, kundi makakatanggap din sila ng dagdag puntos sa kanilang mga gawain na naipasa na. At dagdag puntos din sa mga pagsusulit, no? Lalo na sa periodical exam. Tapos niyan, ito yung gawain nila, trio, no? Pasensya na, hindi ko na edit, no? Hindi ko na palitan. Dapat trio yan, hindi triad. Okay, so dalawang uri ng mga mag-aaral, yung major in beauty care, in situ, at major in food and beverage services. So sila ay binigyan ko ng magkaibang gawain para magamit natin ang konseptong differentiated learning na yung ibig sabihin ay ang gawain ay dapat nakabatay sa interes ng mga bata. Kung kaya, ang mga beauty care ay gagawa ng flyers na hindi bababa sa 150 words. Tapos kanila itong papagandahin sa pamamagitan ng paglalagay ng disenyo, kulay at iba pang palamuti. Dahil ganyan naman ang mga beauty care, mahilig sa pagpapaganda. Tapos sa FBS naman, gagawa sila ng menu. So ang menu na ito ay tangkop sa kanilang strand o major na food and beverage. Dahil alam naman natin yung sa food and beverage, sa mga pagkain, dapat may menu. So gagawa sila ng menu na may kinalaman sa paksa namin tinalakay. At yun ay magbibigay sila ng mabubuting katangian ng isang leader na magiging susi sa pagunlad ng bansa. At pagkatapos niyan, ipipresenta nila sa klase ang kanilang mga gawain o ang kanilang mga ginawa. At pagkatapos niyan, bibigyan ko sila ng kaukulang marka. Tapos, pagkatapos niyan, ay magkakaroon kami ng pagsusulit. So, ito medyo, ano lang, no? 10 katanungan lang. Kung kaya, 1/4 sheet of papers lang ang aming gagamitin. 1/4 sheet of paper, no? 1/4 sheet of paper, no? So, napakaliit lamang na papel. So, ang kanilang gagawin, lalagyan nila ng check kung kaaya-aya ba ang kandidato o ang imahe na kanilang nakikita. At X naman kung hindi kaaya-aya. Okay? Sa unang katanungan, larawan. No? Larawan. So, check ba yan o X? Katapos number 2, check ba yan o X? Pagkatapos number 3, check ba yan o X? Number 4, check ba yan o X? Number 5, check ba yan o X? Number 6, check ba yan o X? Number 7, check ba yan o X. Number 8, check ba yan o X. Then number 9, check ba yan o X.
Then, ang pinakahuli, number 10, check ba yan o X. Pagkatapos niyan, bubuo kami ng isang malaking bilog, no? Lahat ng mga mag-aaral, bubuo ng hugis bilog. Tapos ipapasa-pasa nila ang kanilang mga papel sa pagbilang ko ng 10. Pagdating ng 10, titigil sila, uupo, at pagkatapos niyan ay check-checkan na namin ang kanilang mga papel. Tapos niyan, siyempre, papaalala ko sa kanila na ilagay ang pangalan ng nag-check ng papel at ang total score, kung ilan ba ang tamang sagot na nakuha. Okay, so ito yung mga tamang sagot. Number 1, of course, ito ay X. Number 2, X din. Number 3, check. Number 4, check. Number 5, check. Number 6, X. Number 7, X. Number 8, X. Number 9, X. Number 10, X. Tapos niyan, tatanungin ko kung ilan ang nakakuha ng perfectong marka. Okay? Perfect score. So, bibilangin yan. Tapos, i-record ng class secretary. Tapos, bibilangin ko kung ilang porsyento ng mga bata nakakuha ng 80% at ilalagay ko yan sa aking lesson plan. Tapos, ibibigay ko sa kanila ang takdang aralin. So, ito yung kanilang takdang aralin. Oh, kung inyong makikita. So, ipapasa nila ito sa susunod na araw na aming pagkikita. Pagkatapos niyan, magtatapos ang klase sa isang quote o kasabihan. So, ito ay kanilang pag-iisipan. People don't care how much you know until they know how much you care. So, ipapasok ko dito yung Filipino subject dahil ito ay kanilang itatranslate sa wikang Pilipino. At itatranslate din nila ito sa wikang Bisaya. Okay, para lalo pa nila maunawaan. At ipapaliwanag nila kung ano ang kahulugan nito. At base sa mga kataga, no, o mensahe, ito ay pagpapahalaga, no? Dahil dito, ito ay maiuugnay natin sa subject na edukasyon sa pagpapakatao. Okay, tapos magtatapos ang klase, pero bago magtapos ang klase, papaalala ko sa kanila na ang mga cleaners ay magpaiwan at yung mga hindi cleaners, pulutin ang mga kalat na nasa paligid. Tapos niyan, magtatapos ang klase sa pamamagitan ng pagsasabi ko sa kanila ng paalam na klas. At sila ay sasagot na, paalam na po, Ginoo, hanggang sa muli nating pagkikita. At yon ay tapos na ang klase. So maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.